This week, we're going to Snowy Mountain, Rauha Market, and watch some cherry blossoms. Siyempre, kakain tayo ng masasarap na foods. Tara, sama ka! 52 chances, let's go. Hey! Pack up the car, hit the road. Good food, big laughs, friends in tow. 52 weekends, make them glow. Oh! 52 chances, let's go. Welcome to our Day 6 Taiwan experience. And today, pupunta tayo ng Snow Mountain. Ang Snow Mountain or Shueishan ang second highest mountain sa buong Taiwan. Kaya nga kahit subtropical country ang Taiwan, nagkakaroon pa rin dito ng snow during winter season. Tinatawag daw itong Snowy Mountain dahil halos buong summit area natatakpan ng snow kapag peak winter. Kaya sobrang popular din siya sa mga hikers at tourists na gustong maka-experience ng winter scenery without having to go to Japan or Korea. At dahil nga mataas siya, minsan mas mababa pa yung temperature dito kaysa sa ibang part ng East Asia. Kaya talagang importanteng naka-layer ang suot mo kasi ibang level yung lamig lalo na pag humahampas yung hangin. Sign of the times, sign of the times. If you're searching for yours, then We rented a van from Taipei and it took us about 4 hours to get to Snowy Mountain. crimes and cocaine lines. I'm choking on the rope of the mishap throat. I gotta heal my body just in order to cope. I got the world on my shoulders and the need to run as on my side. Anong nararamdaman natin? Malamig-lamig na. May ating president. Tara, lakad tayo dun. Earlier lies, just paint the glass to metamorphosize. And as the crows tear through our bonds, we shine, sign of the time. Kamusta? Satisfied ba tayo sa snow? Piten? Kulang? Kulang sa snow? Hindi ko na kasi alam kung gano'n pa kalamig pag nag-snow pa ngayon. So, sabi nga ng kanta, the cold actually bothered you. The cold is bothering. The cold is bothering. Free to be you, free to be you. It was the end of January nung pumunta kami dito sa Snow Mountain and it's also the same time kung kailan natatapos ang winter season dito sa Taiwan. And dahil nga doon, kukunti na lang yung snow. In fact, sinabihan nga kami ng tour guide namin na kaya lang kami may nakitang konting snow kasi umulan pa nung gabi bago kami pumunta. O pero wag niyong smallin yung lamig ha. Mukha lang mainit dito sa mga videos pero 4 degrees Celsius yung lamig nung nandun kami. Diyos ko, yung aircon nga namin hanggang 16 degrees Celsius lang. So kahit nga hindi ganun karami yung snow, ginrab na namin ng opportunity and took a lot of pictures. Free to be you, free to be you. Free to be you, free to be you. Free to be you, free to be you. To be very honest, medyo na-disappoint kami kasi nasa isang side na lang ng mountain yung mga snow. Kung gusto niyo talagang pumunta rito and have the icy experience, sabi sa amin ng tour guide namin, it's best to go around November or December. Pero kahit walang snow, at the end of the day, this view is still priceless. Was in the need to run as all my sexual partners blur into one. As I enter phase 2 and the crowd is so And we are off to our next stop. true. It's not me, it's not you. Converging into one is what we choose to do. We are going to the Old England Manor. Actually, I converse with my sister in English accent. Old England. Ayun, ganda. Okay. Hindi pinapasok ang British accent. Hindi ko malayo yung British accent. Din, 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 din. Si Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter. Natalo mo na ba si Voldemort? Natalo mo na ba si Voldemort? I'm not a puta. Unfortunately, nung time na pumunta kami, merong function doon sa Old England Manor and magbubukas lang siya at around 3 p.m. Tinry rin namin pumasok dito sa cafe nila pero gagamitin din daw doon sa function kaya nag-take na lang kami ng mga photos and videos.
At dahil nga medyo na-disappoint tayo sa unang dalawang stop, babawi tayo sa pagkain ngayong gabi sa Rauha Night Market. Saan ka ngayon? Rauhe Night Market. Ang gagawin mo dito? May nakasalubong kami, madaming bit-bit. Tapos na-realize ko, kinakabahan ako. Mukhang mapaparami kami ng bili ah. Rauha Night Market has been around since the late 80s and it's one of the oldest night markets here in Taipei. Kahit hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinupuntahan ng mga locals and tourists. At kung may isang pagkain na hindi mo dapat palampasin dito, yun yung famous pepper pork buns na niluluto mismo sa malaking clay oven sa entrance ng market. This is the Fuzhou pepper buns and meron silang Michelin Bib Gourmand kaya dapat namin silang matry. Ano? Sarap? So bumili kami sa isang Michelin star, Michelin labeled, Michelin acknowledged. Nasa top ng list ko itong pork bun na to kasi nako-complement ng toasted bun yung very juicy and tasty meat sa loob. Deserve nila yung Michelin Bib Gourmand. On to the next stall! Ordered takoyaki from a takoyaki store. Anong pangalan? Minat na lang. Wow. Sarap. El cuarto de tu mar le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de tu mar le cogió candela, se quedó dormida y no. Na mga ano, Butter and garlic. So, patayin natin yung abalone. hindi ka nasarapan? Mga ano. Anong kinakain mo? Chocolate. Chocolate yung churros mismo? Chocolate. Hindi, churros na regular. But yung churros at Oreo Color black. Black. Oreo powder, tapos ito may chocolate. Yeah. Okay. Regular. Nothing Tapos special. tatang yan to. Ah, yan. Ano lasa? Lasang squid ba? Sarap. Lasang squid. Squidward.
Lasa Squidward. And that is the end of our Day 6 experience. For our Day 7 na amin ring last day, napag-isipan naming pumunta pa sa isang special spot dito sa Taiwan. Today is January 30th. Bukas uwi na kami sa Pilipinas. So, dapat ngayon is mag-ano na lang ng pasalubong. But we decided na magsingit ng isa pang activity na gawin, which is pumunta sa Yangmingshan Park to see some cherry blossoms in full bloom. Hopefully, they're in full bloom. Ayun, mga kasama ko. Nasa bus kami ngayon. Grabe, napaka-organized ng transportation talaga dito. Sobra. Anong nangyari today? Paligtad kami ng nasakyan. So, imbes na kapuntang Yangmingshan, napunta kami sa nowhere. So kung kailan pa last day, saka ang unang ligaw. Kahit naligaw kami, sobrang dali namang hanapin yung tamang daan papuntang Yangmingshan. They have an online tracker of all of the buses in Taiwan. Like literally makikita mo kung ilang segundo bago dumating yung mga bus. So in no time, we were actually able to go to Yangmingshan. After naming maligaw kanina, nakarating na rin kami sa destination namin. Nandito na kami sa... Ano ang tawag? Huh? Hindi, matanda na kasi siya. Hindi ko maalala. But it's called Yangmingshan Park. Tama. Sabi niya nga sa Maokong, buwakang eh. Wow naman! Diba? Wow! Wow! So here, maganda dito. It's a park. Park, mountain, trail. Maghahanap kami ng cherry blossom. So hopefully, merong mga naka-bloom. But we've already seen a lot of cherry blossom trees. Pero hindi pa sila naka-bloom. Kanina may nadaanan din kami na ano? Mga white cherry blossoms. So, because apparently, may ibang colors. May white, pink, dark pink. So far, yun palang nakita namin. Yangmingshan is one of the most popular cherry blossom viewing spots in northern Taiwan. Every spring, libu-libo ang mga cherry trees ang nagbo-bloom across the park, attracting visitors from all over the country and the world. Kaya kung gusto mong makita ang Taiwan na puno ng pink blossoms at malamig na mountain weather, isa to sa pinakamagandang puntahang lugar na malapit lang sa Taipei. Here comes the cherry blossoms! Dahil nga napagod kami sa sobrang haba ng lakad, napag-isipan na naming mag-ice cream.
And after having our fill of sweets, it's time to go back to Taipei para bumili ng mga pasalubong. Hindi kasi may harang dun, di ba? Yung mga artista. May nagbigay sa kanila ng food. Uy, sila po nila noodles. Watermelon. Hindi ko mahanap na sa mga pangluto nila. Baka dito. What pasalubong did you get? Dito sa'yo. Hey, Camilo. Ay, abang ano? Sa'yo. Nakabakas ka pa sa akin, ha? After shopping around, we decided to go around Ximending one last time. Nakakatuwa nga at right before leaving, nakita pa namin ang mga kaibigan namin na nasa Taiwan din at that time. And that is the end of our Taiwan trip. Taiwan is very majestic, punong-puno siya ng magandang kultura, masasarap na pagkain at magagandang tanawin. Napaka-peaceful at napaka-organisado ng bansang to, and our realization is this is what Philippines could become if we do the right thing and vote the right set of people. I'm really hopeful of visiting this country again in the future and we'll make sure na magawa namin yun. Of course, stay tuned and subscribe because on our next video, we're going to Thailand. Tawag ng tanghalan presents. Bata. Ako ba? Hindi. Ayun, bata.